Alright, ready, recording, and go. Welcome to Elmo's World Podcast. Ako po si Elmo Odor Jr. Ito yung Tagalog version ng podcast ko. And we are diving here in with Attorney Harold Uspicio is running for Vice Mayor in Isabela. Right po yun, Attorney? Yeah, very nice one, Elmo. Good morning. If you're not comfortable speaking in Filipino, Elmo, you can speak in English para maintindihan ka ng viewers mo. Okay lang po. Sige. So, okay lang po yung tawagin kitang Harold Attorney. Like, para parang chill lang yung vibe ba? Kasi yun yung usually, hindi naman dito like interview or interrogation. It's more like just diving into kung sino ka po. Kasi medyo nag-viral ka po sa TikTok. Like, Right? especially yung controversy na like yung cases na sa'yo. And Attorney, uh, I think like it's better kung bigyan mo po ako ng rundown sa nangyari yung side mo. Tapos what do you think is like the big picture para maintindihan po yung ng mga audience natin kung bakit ka po like naging trending tas like all around the news. Like, everybody's talking about you. Bakit po? Anong nangyari? All right, Elmo. Buti na lang yung lumabas na video, hindi yung galing sa Pornhub. Just Ah, hindi. kidding. Sana All po. right, all right, this is Attorney Harold Respicio. Mhm. I'm a CPA lawyer and I'm the one na kinakasuhan ng COMELEC. Gusto nilang ipakulong dahil sa di umano'y fake news dahil sa mga videos na nasa Facebook kung saan nagsasalita ako na pwede palang ma-hack yung automated counting machines ng COMELEC. So kinasuhan nila ako ng fake news. Meron palang ganong kaso sa ating revised penal code in relation sa cyber live or sa cyber crime law dito sa Philippines kasi nakomit siya gamit ang internet. At meron na rin silang ibang kaso sa akin. Violation din ng election code daw dahil nagkakalat daw ako ng fake news at gusto rin nila akong patanggalan ng lisensya bilang certified public accountant and gusto rin nila akong ipadisbar mula sa Supreme Court. Tanggalan nila ako ng lisensya bilang abogado. Nangyari ito dahil sa mga videos na lumabas nga sa Facebook kung saan pinapakita ko na pwedeng ma-hack ang automated counting machines ng COMELEC. Ang tanong dyan is pwede bang ma-hack ang automated counting machines ng COMELEC? Ang una niyong tanong is, kapag dadayain ba ang eleksyon natin, manggagaling ba sa loob o sa labas ng gobyerno yung pandaraya? O, di ba? Parang Big Brother yan, Mm. hindi po ba? Yeah. Ang unang mag-aabuso sa mga mamamayan ay ang sarili niyang gobyerno mismo. Okay? Kayo na po ang sumagot. Kung galing po sa loob ng gobyerno ang mandaraya ng ating eleksyon, meron ba silang access doon sa automated counting machine? Alright. Kasi sila rin mismo ang nagbabantay ng automated counting machine, hindi ba? Kapag meron kang access sa isang computer machine katulad ng automated counting machines, pwede mo bang baguhin yung source code nun? Pwede kasi kapag pupunta ka sa Green Hills, kapag bibili ka ng mga nakakaw na cellphone at saka laptop doon, kahit may password yung mga yon, nabago na yung source code nun. Basta may physical access ka, basic principle yan sa kahit na anong programming programming principles na pwede mong baguhin yung source code ng automated counting machine. So therefore, tama ba na i-assume that on election day ay corrupted yung automated counting machines natin? Alright, pwede, di ba? In the worst case, hindi ko sinasabi na corrupted yon. Mhm. Pero possible, hindi po ba? So given yung possibility na yon, ano kaya yung best mo na pwedeng gawin para maiwasan at hindi ma-exploit yung vulnerability na yon? Eh di wag mo muna, isa sa maraming bagay na solusyon. Pero ang isang pinaka-obvious at dapat mong gawin na bagay na dapat mong gawin na hindi mo pwedeng iwasan is i-disconnect mo dapat siya sa internet habang at bago nagpiprint ng election return. Ang ibig kong sabihin is kapag disconnected kasi siya sa internet at corrupted yung source code at yung corruption ng source code involves it giving access sa isang hacker na makipag-usap doon sa makina dahil nag-uusap sila, bibigyan niya yung instruction ng makina at sasabihin niya, okay, baguhin mo yung score in this manner. Para hindi sila makapag-usap, wag mong i-connect sa internet. Okay? So wag mo munang i-connect sa internet. So kailan mo dapat wag i-connect sa internet yung automated counting machine? Kasi kailangan ng internet para mag-transmit ng data mula sa makina papunta sa COMELEC server para sa final results on the day itself. Siyempre, kapag hindi kailangan ng transmission, huwag mo munang i-connect sa internet. Mhm. Kasi ganito yung nature ng automated counting machines para yung basketball. At least kapag nagba-basketball ka, kapag nakashoot ka doon sa court mo, nakikita mo yung score, 1-0, di ba? Pero pag botohan, hindi mo nakikita yung score. Hindi mo siya makikita habang nagbobotan yung tao, nanguhula lang tayo.
Ang final score, makikita mo lang siya sa huli after 7 p.m. pagka-close ng election booths. Mhm. At lalabas yung final score na yun dun sa election return. Kaya walang may alam. Kaya Mhm. mahalaga na bago i-print yung final score sa election return, hindi dapat nabago yung election return, di ba? Mhm. At Yeah. bago natin, para ma-ensure natin na hindi mababago yon, ang sabi ko kanina, wag mong i-connect sa internet. Kasi Mhm. ang assumption is, baka corrupted yung source code ng Mhm. automated counting machine. Di ba? Ang simple-simple lang, di ba? Kasi kapag na-print mo na yung final score at hawak na ng mga watcher yung election returns, Mhm. syempre, taong bayan, alam na nila yung result doon sa makina na yun. At yun din ang Mhm. magre-reflect doon sa server ng COMELEC. Alangan namang babaguhin pa. Alangan naman yung hacker habang dinedesign niya yung daya niya doon sa election machine. Mhm. Alangan namang iba yung resulta sa final score at saka doon Mhm. sa COMELEC server. Kapag ganun, obvious na obvious ang daya at magkakarevolusyon sa Pilipinas. Mhm. Kaya tanggalin mo dapat yung daya na hindi alam ng tao, Mhm. which is nangyayari bago yung printing ng election return. Simple lang naman ang solusyon ko para kay Chairman George Garcia. Ang gawin niya lang is, baguhin niya lang yung rules ngayon at sabihin niya na on the day of elections, wag munang nakakonect sa internet yung election, yung makina, or even before that, wag Mhm. munang i-connect sa internet. At saka lang i-connect sa internet yung makina pag magpiprint na or kapag magsisend na ng data papunta sa COMELEC Mhm. servers. Napakadali. Isang sentence lang yun ang idadagdag mo. Bakit ayaw nilang gawin? Mhm. Ang napakalaki tuloy yung suspicion na iniisip, hindi ba? Mhm. 'Di ba, ikaw, Elmo, kapag narinig mo ako, valid ba yung sinasabi ko? Common sense, hindi ba? Sa akin po, ano, like, kasi marunong ako ng mga cybersecurity, ganun, mga may experience din ako. Mayroon talagang vulnerability. Like, pag nakakonect sa Yeah. internet, habang nagvo-vote, tas di pa na-print yung, ano, possible talaga. Like, ang galing ng mga hacker ngayon, eh, especially like, Yeah. yung progress, especially sa yung Russians, North Koreans, like, billions Yep. of dollars, trillions, nawawala dahil lang sa hacking. Like, All right. yung ano, yung technology natin, like, very ano, vulnerable po. Syempre. Yep, yun ang sinasabi ko, 'di ba? Kapag Mm. nakita mo yung vulnerability na yun, 'di ba, kapag honest ka, ayusin mo, 'di ba? Mhm. Yeah. O Pero kapag hindi mo yung nagulat inayos, ako, Harold, is like yung reaction ng government when you voice out. You know, when you pag pop out ka sa conformity, yung reaction nila is to silence the individual. Like imagine mo po, Harold, like eh, what kung honest ka, 'di Mhm. ba dapat susundin mo? Kapag hindi ka honest at ang gagawin mo pa ay ipapakulong mo yung tao, patatahimikin mo siya, Mhm. kulang na lang patayin mo siya. O di ibig sabihin parang guilty ka, 'di ba? Walang ibang Mhm. conclusion na magka-come up with ka except na bakit ganyan ang reaction mo? Instead na sundin mo, napaka-defensive mo. Siguro guilty Exactly, ka yeah. talaga. Oh, yun ang suspetsa. Kaya yun ang sinasabi ko. Since ang reaction ng COMELEC is ganon, hindi natin matatanggal sa Mm. puso ng tao bayan na baka nga may mangyayaring dayaan. Uh, Attorney, like, so magtatanong po sana ako, like, for example, kagaya ko, like, paano ko ma-protect yung sarili ko from some cases na ginagawa sa'yo ng, let's say, someone powerful na may kapangyarihan. Ako, simpleng tao lang ako. You know, like, may podcast lang nagpa-practice ng free speech, freedom of expression. Pero what if, like, oh, kasuhan ako, like, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi, napakan ako or may batong na may natamaan, like anong magagawa ko? Hindi po ako gaya sa inyo na may CPA, attorney, maraming influence, syempre, like, so like sa normal na mamamayan, ano pong magagawa namin to protect ourselves from this kind of targeting, no? Actually, yung protection na yan ay Mm. provided na ng ating constitution. Mhm. Magpapasalamat tayo dyan sa mga enlightened philosophers nung Renaissance at Mhm. mga founding fathers ng Amerika kasi meron silang linagay na Bill of Rights sa Declaration nila of Independence and sa other constitutional documents. At ang Mhm. pinakamahalaga doon na safeguard ay yung freedom of speech. Dapat libre kang magsalita at obligasyon ng ating mga korte na protektahan yung karapatan mong magsalita. Dahil ito lang ang tanging paraan para makontra mo yung mga masasamang gawain ng gobyerno. Kasi kapag hindi ka nagsasalita at inaabuso ka, edi forever Mhm. nangyayari yung abuso. Pero kapag nagsasalita ka, maririnig ng marami, o di maraming makokonsensya, maraming magbabago. In the worst case, magkakaroon ng revolusyon at tatanggalin mo sa gobyerno yung mga masasamang Mhm. tao.
Mm. Yang mga provision na yan ay nandito rin sa Constitution natin. Meron tayong Bill of Rights din sa ating Constitution. Same na same. At malakas yung Constitution, yung tradition natin sa Pilipinas na pinoprotektahan talaga natin ang freedom of speech. Kaya malakas din ang confidence ko papasok sa kaso na ito kasi nanititiwala ako na sa bandang huli yung Supreme Court ay i-uphold niya yung karapatan ng tao na magsalita over sa sinasabi nila na fake news. Mhm. Kasi nga naman, Yeah. kapag fake news, sinong magja-judge ng fake news? Bakit hindi mo nalang hayaan ang taong bayan na mag-judge for themselves? Kasi sila ang may isip kaysa Mhm. pangunahan mo sila. Eh kapag pinapangunahan mo, edi nagmumukha kang guilty. Oh. Tapos inaabuso mo na yung isang tao, di ba? Kaya ako, kahit sabihin natin na imperfect yung institutions natin sa Pilipinas, for example, hindi ko naman sinasabi, pero in the really bad case na corrupt din yung prosecutor or corrupt yung judge or corrupt yung appeals court, at the end of the day, careful pa rin yung Supreme Court na i-overturn yung against freedom of speech decisions kasi Mhm. magpo-form siya ng jurisprudence at yun ang pag-aaralan ng mga abogado. At Mhm. ayaw mong magkaroon ng tradition ang lahat ng korte sa Pilipinas kung saan na every time na lang na may sinasabing fake news ang government, eh, Mhm. patatahimikin mo na yung tao. Hindi maganda yon. Mhm. Kahit masyadong inefficient, Almo, kahit sinasabi mo na, o nga, ordinaryong tao lang ako, nakakakaba. Eh, kailangan Mhm. mo ng konting tapang siguro, Elmo. Kung mataas Yeah. ang conviction mo sa sinasabi mo, edi sabihin mo. At handa ka dapat harapin yung mga ganitong pagsubok. At lakasan mo ang iyong paninindigan at magtiwala ka na pagdating sa huli, Mhm. ikaw rin ang mananalo. In the meantime, magdurusa ka muna. Kaya I since like philosophy naman, Yeah, Harold, pero yung okay. paano kung like for example malaman kung like yung sinasabi ko is like libel na or paano ko mahanap yung line kung saan like may opinion ako or sa tingin ko yung ganito yung ginagawa nila like maybe I'm just like pulling something out of sa out of my imagination like pwede ba akong kasuhan ng libel ganon or anything without malicious All intent right. at sa tingin ko ganyan lang yung nangyayari. Okay. Mhm. Pag libel, mag-ingat ka kapag ang punteriya mo sa libel ay isang private na tao o public Mhm. ng tao. Kapag public na tao, yun yung lahat ng tao na parating na pagchichismisan. Hindi kailangan na politiko, pwedeng artista, Mhm. pwedeng sikat sa barangay ninyo. Basta subject siya ng chismis, pwede mo na siyang sabihing public na tao. Pag private na tao, yun yung tao na hindi naman natin pinag-uusap-usapan, pero bakit mo siya siniraan? So yun, Mhm. pwede kanyang sampahan ng libel. Huwag mong gawin yun. Pero kapag public yung tao, pretty much lahat ay pwede mong sabihin about dun sa taong iyon. Except na kasi kasi yung malis tulad ng sabi mo, dapat walang malis, 'di ba? Walang malisyoso. Mhm. Kailangan kasing patunayan ng prosecutor na malisyoso ka nung sinabi mo at para patunayan 'yun ay dapat ipakita nila na alam mong hindi totoo yung sinasabi mo, Mhm. sure ka, pero sinabi mo pa rin. Eh di malisyoso ka So talaga. medyo O kaya mataas yung bar no na nagsa-safeguard ng mataas. Yep, sobrang taas ng bar o kaya alam mo na baka pwedeng patunayan na hindi totoo yung sasabihin mo pero wala ka nang pakialam. Reckless disregard, yun yung Mhm. language ng law. Pero sinabi mo pa rin. Ibig sabihin, may ipapakita talaga na malisyoso ka. Pero dapat Mhm. patunayan yun ng prosecutor para ma-convict ka ng libel. Kaso nga lang, tulad ng sabi ko sa iyo, pagdating sa huli, nagtitiwala pa rin ako na hindi ka makakasuhan ng libel hindi ka mako-convict ng libel ng Supreme Court. In the meantime nga lang, pwede kang iharas, pwede kang Mhm. kasuhan, Yeah, yeah, masakit yeah. ang ulo mo. Kaya nga sabi nila no yung I think dito sa Pilipinas very low yung trust nila sa judicial system. Especially like for kung pag mahirap ka, sinasabi nila hustisya lang para sa mayaman. Do you think like ganyan pa rin yung opinion ng most dito sa Pilipinas, Harold? Yes, I think yun pa rin ang opinion ng marami sa lahat kasi nga Mhm. naman even ang isang contributor niyan is sobrang tagal kasi ng mga kaso. Eh ikaw Mhm. na ngayong naabuso eh ayaw umandar ng kaso. Yung mga Mhm. rules naman natin sufficient. Kaso nga lang ang excuse ng mga judge at mga prosecutor ay madaming masyadong kaso kaya too many days in between or too many weeks or months Mhm. in between hearings yung mga scheduling. Kaya frustrated yung tao, napakatagal. Sabi nila, loko na lang tayo ngayon eh. Mhm. Pero pagdating naman sa desisyon, more or less, fair pa rin naman ang ating mga husgado at mga prosecutor. Medyo Mhm. maayos pa rin naman sila. Kaso nga lang meron ding mga chismis, hindi ko sinasabi na ito ay totoo, pero hindi natin ito totally kasi na may discount kasi nangyayari talaga na merong mga corrupt pa rin na judge, corrupt na prosecutors na pwedeng bayaran, especially kapag high profile yung case.
Mhm. at nababayaran at frustrated yung tao na natatalo siya. At saka, ang isang risk pa dyan is marami rin talagang mga judge at prosecutor na hindi rin Mhm. ganun ka-sharp. Hindi rin ganun ka, Mhm. wala rin silang matalas na notion ng justice. At masyado silang mababaw sa Mhm. kanilang analysis. Napaka-bureaucratic ng kanilang process Mhm. na pwede naman nilang i-let go yung isang procedural lapse. Eh kaso nga lang parang overly stricto sila. Sabi nila, ano ba ang pinagsasabi mo sa rason mo? Bakit mo dinismiss itong kaso ko? Eh, napakamaliit na bagay lang yan. Eh pwede Mhm. mo naman sanang parusutin. Pero yun ang pinapatulan nila. Mhm. So doon nakikita yung maturity ng prosecutor or judge pagdating sa pag-dispense ng Mhm. tamang hustisya. Harold, may na ano, like, for example, kagaya ni na Crisette Loretta Chu, yung cases nila, tinatawag sila na narco vloggers, Duterte vloggers, ganun, ganun. Tas, yung mga Facebook page nila or mga platforms is like, report sa Facebook. Kasi I think yung government, parang may communication sila sa mga big tech. 'Di ba? Like, ano ba yung protection natin as, let's say, kung normal ka na mamamayan, tas nagpa-practice ka ng freedom of speech mo sa mga platforms na to, how do you know na, how do we prevent abuse ng ganon na. Alright, yun, Mhm. yun nga ang nakakainis Elmo eh, 'di ba? Mhm. Sabi ni Mark Zuckerberg, hindi na siya magse-censor. Sabi niya nung panahon ni Donald Trump, dapat Kaya nga eh. community notes. Mas maganda Mhm. yun, 'di ba? Mhm. Para at least makita pa rin ng tao yung video at merong community notes na kumokontra sa video. Bahala ka na lang Mhm. kung kanino ka maniniwala. At least kapag fake news, at least yung tao ang magde-decide, hindi ang Mhm. gobyerno. Eh kaso nga lang yung mga leader ata ng Facebook sa Pilipinas, medyo bahag din ang buntot. At meron atang agreement na in-enter yung COMELEC at sa mga top social media company sa Philippines kasi Meron, may meron. office din sa Philippines ang Facebook at saka Google. Hindi ko alam Mhm. sa iba. And syempre, every time na meron silang ipabut down on the basis of fake news, hindi siguro Mhm. nila sinasabing fake news explicitly, pero sasabihin nila, oh, meron tayong agreement ha, sundin mo to, loko ka. O kaya Yeah. sasabihin nila, for the first time, tulad ng kaso nila sa akin na fake news daw yung sinabi ko at meron Mhm. daw provision sa revised penal code noon at saka sa election code. Eh first time lang nangyari yun, first time lang, ngayon lang ginamit yung mga Mhm. provision na yun. At yun yung articulation nila doon Mhm. siguro sa request nila sa Facebook na ipatanggal. Eh di wala tayong magagawa. Mhm. Eh, yun ulit yung isa sa pag-aabuso. Kung tinatanong mo, meron ba tayong solusyon tungkol sa mga ganyang bagay? Mga. Meron in principle under sa civil code na kapag nababiolate yung freedom to speak mo, pwede mong kasuhan ng isang private entity. Kasi yung mga Mhm. Bill of Rights natin is against sa government yan, defense mo yan sa government. Pero kaso Mhm. nga lang, kapag yung private entity ang pumipigil sa kalayaan mo magsalita, pwede mo rin siyang kasuhan civilly under sa civil code. Actually, pwede mong kasuhan ng Facebook dahil pinatahimik ka niya. Ang sarap ng kasuhan ng Facebook eh, di ba, Elmo? Kung kaya lang sana. Alright. Pero for example, what if government, kaya sa case nyo kasi yung tinawag na fake news yung video nyo na umabot like hundreds of thousands of views na natanggal, 'di ba? Like possible baka yung page nyo po tanggalin kasi related din yun eh. You know, like Oo nga. paano po yung protection natin as mamamayan sa abuse ng government pag tinawag yun na fake news yung platform mo, tanggal kahit like yun na yung main source of income niyo po. Ayun na yung sagaran, di ba? Ayaw na talaga Mm. nilang tumigil kung hindi pa rin gumagana yung civil remedies natin. Mm. Doon na pumapasok yung revolusyon, di ba? Kaya nga sa American Okay. tradition, merong right to bear arms. Kapag sobrang abusado na ang gobyerno at hindi niya na pinoprotektahan ang kanyang mamamayan, Mm. pwedeng magrevolusyon ang mamamayan. At dapat merong kayong armas para magrevolusyon laban sa Mm. gobyerno. Oh, Mm. yun yung sinasabi. Yun yung tradition ng Amerika. Eh, dito nga lang sa atin, hindi natin naiintindihan yung karapatan na yun. Akala Mm. natin, porket baril, nakakamatay, therefore ipagbawal mo. Hindi nila alam na Mm. merong isang purpose ang baril para protektahan ang mamamayan laban sa abusadong gobyerno. Wala nun sa Pilipinas. Wala, Kaya ang wala. hirap magrevolusyon sa Pilipinas. Mhm. To, Or ibig sabihin, hindi naman mahirap magrevolusyon or kaya napakatapang ng mga gobyerno dito sa pang-aabuso. Mas matapang kaysa sa Amerika. kayo po, Attorney Harold, nung nakita ko yung Twitter account niyo po, I noticed po, pro-Trump kayo, Elon. Same as me po, like, I guess medyo right-wing ako. Tas medyo progressive din. Medyo, I guess, very center. Kayo po, ano po yung thoughts nyo sa free speech? Ano yung ideal world na, do you think na yung Pilipinas is like nandun na?
or malayo pa compared sa like ideal na state ng free speech? Alright. Mm. Yung state natin ng free speech dito sa Philippines, again, inuulit ko, ang stand natin dyan is inviolable. Tama. Dapat, Mhm. hindi mo dapat siya ma-impinge o hindi mo dapat siya ma-diminish ng kahit na kaunti. Mhm. Kaya dapat supreme ang freedom of speech sa maraming bagay. Dito sa Philippines, mature na mature tayo pagdating sa freedom of Yeah. speech. Kaso nga Mhm. lang, meron lang kasing pwedeng i-take advantage na Mhm. processes sa baba ng Supreme Court na pwede ka pa rin iharas. Ang kulang lang sa atin is yung similar provision na existing sa mga environmental laws dito sa Philippines. Mhm. Kasi sa environmental remedies dito sa Philippines, merong tinatawag na SLAP. Ibig sabihin kasi, kapag nagrereklamo ka ng violation sa environment at ang gagawin sa'yo ng malaking kumpanya or ng gobyerno is ihaharas ka niya sa pamamagitan ng pagkakaso sa'yo, pwede mo silang kasuhan back dahil hinaras ka nila sa mga kaso na yun. At Mhm. available lang siya, SLAP ang tawag doon. Available lang siya sa mga environmental cases. Sana Mhm. umaasa ako na merong ganong available na case para sa mga ibang violations ng human rights, basic Mhm. human rights katulad ng freedom of speech. Napakaganda sana para every time na lang na meron kang sasabihin sa gobyerno na hindi nila gusto kahit mali sila at tama ka, Mhm. biglang sisirain na lang nila ang buhay mo. In the Mhm. meantime, anong gagawin ko, di ba? Mhm. O di napakakawawa naman ako. At least kapag meron ng ganong remedyo, eh magdadalawang isip ang COMELEC at saka yung mga official doon dahil i-slap back ko sila. Mhm. So ano po yung ano, you think yung let's say sa social media kasi I think yung mga Pilipino very active sa TikTok, Facebook, YouTube, Reddit most of the time, 'di ba? Like and sometimes po kinakasuhan ng cyber libel, 'di ba? Pag nag-comment ka ng ano ng negative or something or nagto-troll ka, meron bang president kung saan like na successfully nakasuhan nga ng libel or ano yung kahit it's mainly just someone expressing yung opinion nila dito sa Pilipinas so far o wala pa naman ng gano'n na Ay, case. merong mga nakakasuhan, marami kasing mga Mhm. sensitive na Pilipino, culturally medyo manipis Mhm. kasi ang balat natin eh. Mhm. Tsaka medyo hindi tayo sport talaga. Mhm. Pero at the end of the day, wala pa namang dumarating sa jurisprudence at sa Supreme Court na sinasabi na kapag ang pinag-uusapan nyo naman is public affairs, okay Mhm. lang. Talagang magbatuhan, magburdagulan kayo dyan. Bunganga. Ang bunganga hindi Mhm. nakakasakit, di ba? Mhm. Sticks and stones can break my bones, pero words don't hurt me, di ba? Dapat Mhm. ganun ang prinsipyo natin. Dapat okay lang kung pumasok sa isang side ng tenga, ilabas mo sa kabilang tenga. Mhm. Talagang ganyan. Eh, damdamin mo lang yun. Philosophy mo na yun para tatagan Mhm. ang dibdib mo. Pero ang masama is sirain mo yung buong buhay ng isang tao dahil lamang napakanipis ng balat mo at Mhm. mahina kang tao, di ba? Mhm. I see. All right. So Harold, I guess like sa inyo po, like bakit po kayo nag-focus sa Comelec like bakit niyo po ano yung motivate sa inyo i-post yon yung yung I guess pag voice out mo ng vulnerability ng machines sa elections. Hin- Hindi ito pag-focus sa Comelec Elmo. Mm. Actually, nangangampanya ako bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. At ang Mhm. number one platform namin, platform ni Team Alvin Way, ay total transparency. Lahat Mhm. ng kamalian sa gobyerno, ipakita mo sa tao para sila Mhm. mismo ang magtulak ng pagtatama. Lahat ng pera ng gobyerno, ipakita mo para alam nila kung nananakaw ito o hindi. Consistent ito kasi nakita ko na merong mali sa gawain ng COMELEC kaya tinama ko lang. Hindi ko naman ina-expect na magbo-blow up yung video, no? Pero Mhm. sobrang taas ng conviction ko nung ginawa ko yung mga videos na yun. Mhm. Alam kong tama ako dahil alam na alam ko yung subject matter. Mhm. At masakit ang loob ko noon kasi nung araw na yun, rinaise ko yung concern doon sa head ng COMELEC sa bayan namin ng Reyna Mercedes at sa provincial. Pinagalitan pa nila ako and obviously wala naman silang alam doon. Mhm. At kung ano-anong pinagsasabi nila sa akin. Ano na lang ang choice ko, di ba? Eh mas Mhm. lalong mararamdaman mo ang kahalagaan na ibinigay Mhm. sa atin ng mga philosophers natin na magsalita para Mhm. itama natin ang kamalian ng gobyerno. Actually, pagsubok ito ngayon sa bansang Pilipinas dahil pagkakataon nila ito na mas mahal mo ba ang taong bayan tulad ng sinabi ng mga taong nag-found ng ating bansa o mas Mhm. mahal mo ang sarili mong bulsa? Mhm. Ah, ah, ano po, inspiring po yung talaga yung story niyo kung saan like naging concerned citizen ka lang, you know,
may electoral process, tas nag pinakita nyo lang yung vulnerabilities, tas gano'n, like boom, like yung reaction ng government, grabe, tas i-silence ka, gano'n. Uh, uh, meron ba kayong regrets na sana hindi ko na lang ginawa yon or binoise out? Meron po bang mga ganong feelings deep inside na ay, okay na sana eh. Chill na lang sana buhay ko. Kung hinayaan mo na lang. All right. No regrets, Elmo. I think you Mm, understand me kasi philosopher ka rin, Elmo. mm, It's so unique itong position na ito kasi napaka-grateful ko na ilinagay ako sa ganitong position. Walang ibang tao na nasa ganitong position na mm, mag-effect para sa ikabubuti ng maraming tao. mm, Hindi nakaka-relate masyado ang maraming tao sa ganitong feeling pero sobrang sarap ng feeling. mm, Kasi nga naman, I think ang tao ay ipinanganak hindi lamang para sa kanyang sarili, hindi para sa pera, pwede para sa pamilya. Kasi overtime din kasi maboboring ka rin sa pera, maboboring ka rin sa sa luho, sa mga mm. material na bagay at wala nang ibang natitira kundi gumawa ng kabutihan para sa taong bayan. At kapag binigyan ka ng unique opportunity na yon na gawin yon na hindi mo kailangan gumastos ng pera, napakasarap ng pakiramdam na yon. Kaya nga sinasabi ko na actually biyaya ito, wala akong pagsisisi. At handa akong mawala ang lahat ng aking kayamanan, lahat ng aking pera, lahat ng aking hanap buhay, lahat ng aking kalayaan. Ayun, pati na rin siguro buhay, hindi natin alam, hindi ba? Dahil mukhang ako yung number one na assassination target sa bansang Pilipinas ngayon. Dahil lahat ng mga mananalo na politiko ay hindi na mananalo. Pero kasama yun sa lahat. Mm, At pwede nilang, di ba, meron ding istorya mm, sa Greek philosophy at saka sa Bible rin, hindi ba? mm. Tinanggal nila lahat ng possessions, lahat ng pamilya na matay, na conquer yung kanilang bansa. Walang natira sa kanya, pero ano lang ang natira sa'yo? Hindi ako malungkot dahil lahat ay narito at narito. Masaya Yes, ako. sir. Dala ko siya hanggang sa aking kamatayan. Baby. Last na question po, Harold. It's been great talking to you and marinig po yung side ninyo. And hopefully po yung case niyo po is like ma-dismiss kasi it's very just parang targeting lang talaga to silence you. I think yun lang talaga yung nangyari. And so ano po yung advice niyo sa mga kagaya niyo po na may makikitang problema pero like merong risk na kung anong ginagawa sa iyo gagawin din sa kanila, like ano yung advice niyo sa kanila na should they risk it and just go through the cross the bridge when they get there, or maybe like tingnan yung practical na na maybe shutting up might be the best way kasi hindi like Pilipino lang tayo, pero worth it naman kung kung mahal mo talaga yung bansa. What do you think? Alright, nasa sa'yo. Alright, nasa sa'yo yun, Elmo, kung anong gusto mo sa buhay. Kung maging mas masaya ka na manahimik, kasi nga Mm, naman may pinoprotektahan ka, di ba? mm, Napakalaking value ng mga pag-aari mo, ng mga relasyon mo, may girlfriend kang napakaganda at mapagmahal, may asawa ka, may mga anak ka, ang ganda ng buhay mo, may mga pangarap ka pa sa buhay, ayaw mong maderil. Lahat yun ay super understandable. So, mm, i-assess mo yung risk. Kung ayaw mong i-take yung risk, huwag mong i-take yung risk. Nasa sa'yo yan kung saan ka mahal liligaya sa huli. Ang akin naman, iba rin yung pagtingin ko. Ang pagtingin ko naman ay mukhang mas masaya. It's more fun speaking out. And then, in one way, depends sa perspective, it's still a lot more fun kapag kinasuhan ka at inaatake ka. Kasi nararamdaman mo na tinanggap ka ng taong bayan at mm, ikaw ang nagdadala ng kanilang hangarin. mm, Imagine mo yung mga pakiramdam siguro nila Alexander the Great, yung mm, mga nila Genghis Khan, o nila Napoleon kapag nag-lead sila ng thousands or mm, millions of armies before. mm, Yung euphoria na yun siguro, hindi naramdaman yun ng tao, pero I think malayo pa ako doon, right? mm, Pero I think that feeling is something and I am enjoying it so far. mm, Let's just hope na yung best outcome ay mangyari. And any mm. outcome na mangyari is okay sa akin. Wag lang siguro akong makulong ng napakatagal. Mm. And I think yung buong bansa po manonood is kasi kayo po yung magiging first na example eh, whether or not the little guy can speak out to speak truth to power, 'di ba? And survive Yeah. kung ano man yung mga arrows na itatapon nila sa iyo. And attorney, we're running out of time. Thank you so much for uh, accepting yung invitation ko sa podcast and
good luck talaga sa inyo po and sa election din. Thank you so much, Elmo. It's a very pleasant interview, Elmo. Great job, and it should be posted everywhere. Upload it ASAP. All right, thank you and stopping